pagpalain po kayo ng buhay na Diyos. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa The Bible Target. Dito po, pag-aaralan po natin yung mga wisdom na ibinigay ng Panginoon kung mga patungkol sa Bible o patungkol po sa basic instruction before leaving earth. Dito po sa ating pag-aaralan ngayon, aalamin natin kung kailan nagsimula talaga ang Diyos-Diyosan o yung mga Diyos-Diyosan. Dito po sa sinabi po dito sa 1 John 5 verse 20 to 21, ang sabi dito, at nalaman nating napariton na ang anak ng tao at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo na sa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Dito po sa verse 21, sinabi po dito, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kailan po nagsimula ang Diyos-Diyosan? Kailan po ito nangyari? Ano po ang pinakaunang Diyos-Diyosan ng tao? Dito po sa Bible. Dito po alamin po natin ngayon yan. Sa panahon po nila Adan at Eva, malalaman po natin ngayon na meron na palang Diyos-Diyosan doon. So hindi po ang lahat ng Diyos-Diyosan ay tungkol sa rebolto, ano pa, gawa sa kahoy, gawa sa marmol o gawa sa semento. May nakakatakot po na Diyos-Diyosan. Yun po yung hindi nakikita at yun po yung delikado po na hanggang ngayon na minsan nagiging kampante tayo mga Christian o lalo na mga born again Christian, save na ako kasi wala naman akong tinotolerate na Diyos-Diyosan. Pero po aalamin po natin ngayon dito sa panahon pa lang po ni Adan at Eva, nandun na po yung Diyos-Diyosan. Ano kaya yun, no? Alamin natin ngayon. So buksan po natin yung ating banal na kasulatan sa Genesis 3. Sabi po dito sa Genesis 3, ito po yung nagkasala ang tao. Sinabi dito sa verse 1, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, dito po nagsimula. Sumagot ang babae, maaari naming kainin ng anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na sa gitna na iyon. Sinabi ng Diyos, huwag namin kainin at hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Doon po nagsimula ang Diyos-Diyosan. Alam niyo po kung bakit? Ito pong pag-entertain pa lang ng tao doon sa ahas, ay yun na po, nangyari na. Alam niya na ino-overtake na ng ahas ang Panginoon o nag-overtake na parang gusto ng lamangan ng ahas. Pero po, nung sinagot ni Eva yung ahas, doon na po nagsimula. Ang level po ni Eva ay tao, napaka-importante nilikha ng Panginoong Diyos, at ang level naman ng ahas na ito ay ang pinakatuso sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Pero ano po ang ginawa ni Eva? Nag-entertain siya. Yun po ang nangyari. Hanggang sa verse 4 na sabi doon, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang yun, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman nyo ang mabuti at masama. Sa verse 6, ito na po yun, nagsimula na yung desire ni Eva, no? Sa verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Yun po. Doon nagkaroon na ng desire ang babae o si Eva. Doon na po yun, parang nakalimutan niya na yung bilin ng Panginoong Diyos, yung bilin ng Diyos sa kanya, na anak, wag mong pakialaman ito. Doon po nagsimula ang Diyos-Diyosan. Minsan po sa ating buhay, nagkakaroon po ng overtake ng mga bagay-bagay, mga desisyon, mga priority natin sa buhay. Ino-overtake po yan. No? Minsan na-overtake yung utos ng Panginoon o yung salita ng Diyos. Minsan mas nagiging gusto natin ito yung desire natin. Alam naman natin na bawal o alam naman natin na kinagagalit ng Panginoon. Ganun po ang nangyari sa Old Testament. Wala pong revolto, wala pong Diyos-Diyosan, wala pong kahit anong sinasamba sa Eva doon, kundi ang Diyos na buhay lang. Ngunit merong nag-overtake sa Panginoon. Yun po yung
pag-entertain ni Eva doon sa ahas. At isa pa, yung nagkaroon siya ng desire na alam niyang labag, doon po, yun po yung matatawag na nakakatakot na Diyos-Diyosan, lalo na sa ating mga Christian, lalo sa ating mga Christian. So huwag tayong magkampante na, wala ako niyan, wala akong ribulto, wala akong mga ganito. Pero po, may mas nakakatakot. Yun po yung mga priorities natin na na-overtake ang Panginoon. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa The Bible Target at marami pa po tayong pag-aaralan. Sana po may natutunan kayo at may naunawaan kayo kahit po unti-unti. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Thank you po at saludo po ako sa inyo. God bless po.